Ang ating caller ay nasa kabilang line na. Kakausapin lang natin. Hello? Hello? Hello po. Hi! Good evening po, Papa. Good evening. Nakabahan ako. Good evening po. Anyways, Good evening. magandang gabi. Maliwanag ba ako sa'yo? Opo. Okay. Hi, magandang gabi sa iyo. Ano pangalan mo? Sis po, sis. Ha? Sis. Ano po? Just call me sis po, Papa. Sis. Ano spelling nun? S-I-S. Naka-loudspeaker ka ba? Earphone po. Earpod. Tanggalin niyo po yan. Okay. Ilan taon na? Okay na po? Yan, better. Mahina yan. po. Mahina po. Hindi ko po kayo marinig masyado. Ay, naku. Anong address mo? Papadalang kitang bagong telepono, ha? Problema ng phone. Ilan taon ka na, sis? 39 po. 39. Asa ka ngayon? Po? Asa ka ngayon? Oman po. Nasa Oman. Di ba ang Oman malapit sa Calaw yan? Tama ba? Hindi ko po alam. First time ko po dito eh. Malapit sa Luneta? Charot! Tanong mo to. Hindi po, malayo. Di ba? Maraming, anong. Joke lang yon. Anyways, sis ang pangalan mo. Yes po. Okay, 39 years old from Oman. Anyways, anong oras na dyan sa Oman? 9:47 po ng gabi. 9:47 ng gabi. Opo. Parang advance lang kami ng 10, 11, 12, 1. Apat. Apat na oras, no? 4 hours. Ilan taong ka na naan dyan? 2 years and 5 months po. Dalawat kalahati. Yan ang ano mo, yan ang unang abroad mo? First time po. First time. May asawa ka na? Yes. Ha? Noon. Noon po. May anak ka na? Opo, dalawa po. Isang 16 at saka isang 12. Ilapit mo naman yung telepono mo sa yung labi mo sa telepono. Dalawa po. Dalawa. Ilan taon na yung panganay mo? 16? Tsaka? 12. 16 and 12. Okay. Sige. Ba't ka napatawag? Medyo bothered lang po. Kasi sa family. Family matters. Opo. Kasama, parang lahat na po kasama sa ex. Ganun po. Kasi pauwi po ako next week eh. Okay. Magkwenta mo ako. And then, magpo 4 years na po kaming hiwalay ng mister ko. And then, yung mister ko po ay yung kuya po niya ay asawa po siya ng ate ko. Medyo magkalapit po kami. Ulitin mo nga yun. Naguluhan ako. Paano? Yung mister ko po, ang kuya niya ay asawa po siya ng ate ko. Yung mister mo? Yung kuya po niya, asawa ng ate ko. Magkapatid. So magbilas kayo? Magbilas? Hindi ko pa alam yung tawag namin doon. Di ba? Ano yung tawag? Tama ba ako? Bilas ang tawag doon, di ba? Ulitin. Wait lang. Sorry, I'm not sure ako, hindi ako yung unang naguluhan dito. Tigilan niyo ako. Yung sister mo, asawa po niya, kapatid ng mister ko. Yung sister mo, alam mo, ikaw pinagulo mo. Yung mga mister ninyo, magkapatid, tama? Magkapatid. Anak ng pusa, magkwento talaga to. Ginulo mo. Ay, di ba tama? Magkapatid kayo, magkapatid din sila. Tama, mali? Opo.
Magkapatid. Bakit di mo sabihin ng gano'n? Ganun ba yun? Bakit ganyan ka magkwento? Magkapatid po kami, magkapatid din yun na pangasawa namin. Di mo sabihin gano'n. Ganun pala yun. Ulitin mo yung pagkakasabi mo. Tinan mo. Okay. Ulitin. Yung asawa ko, ganun ba yun? Ulitin mo, dali. Yung sister ko. Yung sister ko. Yung sister ko, Oo. magkapatid yung asawa namin. Hindi mo ganyan sinabi. Hindi mo ganyan sinabi. Tigilan mo ako. Mula ngayon, pag ikakwento mo yan, sabihin mo, magkapatid po kami, yung napangasawa namin, magkapatid din. Ganun. Okay po. Salamat. Ang gulo, alam mo bang? Naku talaga. Anyways, so yung ate mo o nakakabata sa'yo? Ate ko po. Ate mo. Okay. Yung mister mo, ang nakakatanda. Opo. Hello, lakasan. Opo. Okay. Ano ka ba? Naka-headset ka? Naka-loudspeaker? Hello? Ayan. Okay na po. Narinig ko na po. Hindi ko po kasi masyadong marinig yung boses niyo eh. Ngayon, okay na po. Tigilan mo. Naku, kasalanan ko pa ba? Ang ganda-ganda ng setup ko ha. Sige. Hindi kita marinig. Parang kang kinakain ni Batman. Nasa kuweba ka. Anyways. Sige. Ba't napatawag ka? Medyo, po kasi naguluhan ako sa dapat kong gawin ba? Bakit? Ano meron? Kasi, naghiwalay po kami. Mag-4 na taon na. And then, parang gusto nila ngayon yung parang ayusin pag-uwi ko, yung parang ayusin yung pamilya namin. Pero parang sa akin kasi ayaw ko na rin naman. Sino nang may gusto? Yung pamilya po ng lalaki. Ng ex Kasi mo? para sa kanila yung anak daw nila o kapatid nila is nagbago na rin naman. Ba't ba kayo naghiwalay? 13 years po ng marriage is 13 years din na cheating. So taon-taon, buwan-buwan, ganon? Opo, minsan sa isang taon maraming business. Naranasan ko pa nga po na ipost sa social media ng kabit and then ipabarangay, ganon. So, ibig sabihin napuno ka na? Opo, kasi yung time na nag-cheating po siya, wala naman po kasi akong pinagsabihan kundi ako lang talaga. Wala pong nakakalam, kundi kaming dalawa lang. Okay. So, ibig sabihin napuno ka nga? Opo. Parang napagod po kasi ako. Okay. Kahit naman sino taon-taon ka ba lokohin, buwan-buwan Hindi ka ba mapagod, di ba? Mapapagod ka talaga. Tapos po, alam niyo po yun, production yung nung nalaman na po lahat na nag-cheat po siya, hindi niya na po inamin na mayroong nag-cheat po siya. Hindi niya Tapos inamin? ako pa po yung may kasalanan. Opo, hindi na po niya inamin. So yung mga taong sino bang gusto umayos sa inyo, by the way? Kumbaga po kasi napapalibutan ako ng mga taong Christian people. Kumbaga para po sa kanila, kapag Christian ka is dapat buo ang pamilya. Kumbaga, if you obey God, dapat sumunod ka sa... Well, paniniwala nila yun. You cannot impose your belief to other. But that's very respectable naman yung ganong klase ng belief, no? There's no harm dun sa statement na yon. Kaya lang, sa kaduluduluhan ng araw, it will all boil down whether you want to live a life ng kasama siya. Tama? Opo. Ikaw ba? Parang, ako po kasi kaya kong tinanggap ko ng 13 years yung cheating, pero yung dahilan kung bakit yung cheat, hindi ko po kayang tanggapin yung mga salita na nasabi. Ano ba yung mga salitang nasabi? Yung yung pinagharap po kami kasama ng mga kuya niya, sabi po niya, ay, kung tustusin lang, matagal ko na sanang hiniwalayan yan, kaso natakot lang ako sa papa niya, kaya nag-stay ako ngayong namatay na. Siguro naman, panahon na para piliin ko yung sarili ko. Yan po yung sabi niya.
Ano namatay? Nag-gets. Kasi po nung time po na bago po, naghiwalay po kami, namatay na po yung papa ko. Para po, doon po talaga nag-start. Kasi yung nagkasakit po yung papa ko, ako po kasi yung taga-alaga, taga-sama sa ospital, kapag na-admit. And then, parang sinusumbat niya po sa akin na, marami kayong magkapatid, bakit ikaw ang mag-alaga sa tatay mo? Sabi po niya sa akin. Hindi, anong kinalaman nun sa babae niya? Kumbaga po, siguro, hindi ko rin po kasi siya maintindihan kasi ako po kasi yung tipo na kapag nambababae po siya, kapag inamin niya na, hindi na po ako umiimik, hindi po kami nag-aaway, hindi po ako nagagalit. Kumbaga, kung alam ko na ng babae siya, tahimik lang po ako. Okay. Siguro po, hindi ko alam, kasalanan ko naman siguro talaga kasi parang sa 13 years na yun, na-tolerate ko siya, kaya sinasabi niya na No. Huwag mo i-admit na kasalanan mo yan. Sabi po kasi niya, kahit anong gawin niya po, kahit daw po anong gawin niya, hindi ko daw po siya kayang iwanan. Yun po yung sabi niya. Surprise! Kamo, surprise! Surprise! Di ba surprise yan? Nagawa mo siyang iwanan, tama, di ba? Oo. Pero alam niyo po sa unang taon namin, naghabol pa po ako sa kanya. Sabi ko nga po sa mga kapatid ko, sa kuya ko, kasi yung kuya ko po is, nagtuturo ko siya sa church. Sabi ko sa kanya, ngayon, sabi ko, huwag niyo akong pilitin na makipag-ayos sa kanya kasi nung time na pinagdaanan ko yung 13 years na yun, wala kayo siya na, hindi niya naramdaman ko anong naramdaman ko nung time na yun. Kahit mga anak ko pa yung magsabi, kahit yung mama ko pa siguro yung magsabi na magbalikan kami, parang hindi ko kaya kasi sa sinabi ko niya na maraming masasakit na salita. Kasi po yung tinatawag ko ako sa barangay, parang ang saya-saya niya pa yung gusto akong ipatawag ng mga kabit na babae niya, sabi niya pa nga, kasalanan mo yan, sabi niya, makukulong ka dahil sa sinabi mo. Pero hindi po nila alam na may ebidensya pa ako kung nasila po talaga. And then alam niyo po kasi Papa Jackson, ano po ako, yung strong woman po ako. Hindi po ako mahilig mag-share sa ibang tao kahit sa pamilya ko po, sa mama ko, mga kapatid ko, wala pa akong pinagsasabihan. Siguro simula nung bata po ako. Ayoko po kasi nang nagsasabi yung ako po yung sintro ng problema. Parang ayoko po ng ganun. Actually po nung kabataan ko po, elementary days, may tao pong nagmolestya sa akin nang wala pong nakakalam kahit sino sa pamilya ko. Nung gabi po na yon, parang lasing po lahat, mga uncle ko, mga papa ko. And then may tao po na parang tulog ako nun, katabi ko yung ate ko at saka yung kuya ko. Binubuhat niya po ako katabi niya mga ilang bisis. Tapos nung nalimpungatan po ako, bumangon po ako, lumipat ako dun sa pinaka-side ng kuya ko para hindi niya po ako makuha. And then in the morning po, hindi ko na po maalala masyado. Siya po mismo ang nagsabi sa akin na ako yung katabi mo kagabi. Sabi po niya, nung lalaki na yun. So, wait lang, naisa ka to, parang pinagtangkaan ka? Yeah po, parang ganun po. Siguro po, parang hinawakan po siguro yung mga katawan ko. Kasi bata po ako nun, elementary pa lang po ako nun. So yan, hindi mo rin kinwento kahit kanina yan? Wala po, ngayon ko lang po sinabi. Kasi iniisip po nun, Papa Jackson, kung magsabi po ako, yung ano pong mangyayari, iba po kasi yung prinsipyo ng papa ko at saka ng mga uncle ko na baka makapatay sila kasi yung yung lalaki na yun is... Dahan-dahan ka, baka mamaya mabantay sa TikTok. Opo, yung ganun po yung parang may mangyayaring hindi maganda kapag nagsalita po ako. Alam ko po na mayroon talagang magkakagulo. Kaya po, ngayon ko lang po sinabi, lahat ng pamilya ko ay wala pong alam na may nangyari po sa akin na ganun. Kaya nga po siguro na hanggang nagdalaga po ako yung parang alok po ako sa mga tao. Kahit sa mga kapatid ko, hindi po kami ganun na-close. Naging close lang po kami ng ate ko at sa mga kapatid ko nung may pamilya na po ako Asan yung mga anak mo ngayon? 16 and 12? Naghiwalay din po sila. Yung isa nandun sa tatay, yung isa nandun sa ate ko. Nakikita naman yung magkapatid? Minsan po. Pag pumunta yung bunso dun sa ate ko. But same lugar lang ba?
2 hours po. 2 hours yata. Ba't mo ako tinawagan, sis? Yun nga po, gusto ko po sanang maintindihan kung ano po yung dapat kong i-approach pag umuwi po ako kasi alam niyo po yun, Papa Jackson, ayaw ko pong magsalita ng masama. Kasi po, yung ate ko at saka yung asawa niya, parang naiipit po sa aming dalawa. Kasi kapag nakakarinig si ate ng masama, sinasabi nila tungkol sa akin, pinagtatanggol niya ako. Tapos siyempre yung asawa niya, pinagtatanggol din po niya yung kapatid niya kasi kapatid niya, intindihan ko naman po kung bakit, siyempre kapatid niya yun eh. So, alam niyo po, mahirap po kasi napapalibutan ako ng pamilya niya. Kumbaga, kung pag umuwi ako, brother-in-law ko, biyanan ko, nandoon. Tapos mga kuya niya, nandoon din sa paligid ko. Kaya nga siguro nag-abroad ako. Din sabihin ko nila sa akin na dapat yung perang ipon ko is may karapatan siya. Sabi sa'yo? Opo, sinabi po. Kasal ba kayo? Sinabi niya kasi sa ate ko na kasal po kami. Kasal. Yes. Well, Kasi po, actually, technically, meron talaga siyang karapatan. Medyo makapal lang yung mukha, ano? Yun eh. Okay. mahirap po kasing yung ang ayaw ko lang po kasi sa kanya yung parang araw-araw sinisiraan niya ako sa mga anak ko. Ako naman, ayaw ko naman magsalita ng pangit. Siyempre tatay nila yun. Tapos, pamilya, sabi ko nga sa ate ko, kung anong yung marinig mo na masama laban sa akin na sinasabi nila, huwag mo na akong ipagtanggol kasi alam ko naman sa sarili ko kung ano yung totoong ginagawa ko. So, paano ko ba yan, Papa Jackson? Kasi nung last New Year po, last June New Year, umuwi po kasi siya sa bahay namin. And then, pumunta siya sa mama ko, sa mga kapatid ko, niyakap niya, umiyak siya. Sinend po sa akin ng video na nandun siya. Hindi yung ginawa ko po, siyempre alam ko na po yung parang nag-uumpisa na po siya eh. Sinabihan ko po siya na huwag ka na umasa na magkabalikan tayo kasi may iba na ako. Ganun po yung pagkakasabi ko sa kanya, pero wala naman po talaga. Nagjowa ka na ba after? Nagjowa ka na ba after maging kayo? Wala. Wala. Wala po. May balak Hindi ka? pa ako naniniwala. Ano na? Po. May balak ka? Wala. Wala po kasi ang alam ko pangit daw ako. Sabi niya. Naniwala ka na rin sa ganon? Opo. Totoo po yun, Papa Jackson, na naniwala ko na yung parang wala ng lalaki talaga na magmamahal sa akin ng totoo kasi yun. Sabi niya, masama daw yung ugali ko. Hindi may pagmalaki. Hindi marunong makisama. Ay nako. Anong tanong mo sa akin? Yan, kung ano po dapat na yung magiging reaction ko pagdating sa pamilya niya. Kasi magkakasama rin po kami sa church eh. Hindi po naiiwasan na sa isang lugar lang po kayo magkakasama, sa isang pupuntahan, magkakasama po kami. So, kapag nakakarinig pa ako ng ganito, ganyan, mga salita, siyempre nandun po yung brother-in-law ko. Nahirapan po ako eh. Anong tanong mo sa akin? Yung, ano po ba yung dapat kong gawin? Yung dapat approach ko sa pamilya niya na paliwanag na kahit anong gawin nila, ayaw ko na pong makipagbalikan sa anak nila. Okay. Mag-umpisa tayo sa bagay na gusto mo. Ang gusto mo ay huwag na kayo magbalikan. Tama? Tama ba ako? Opo. So, ang pinaka-problema mo lang kung paano sabihin sa family niya. Tama? Opo. Sa pamilya po niya. Kasi baka ma-pressure ka na balikan siya dahil Yes po. Dahil yun ang gusto nila kasi given the faith na meron sila. Tama? Tama ba? Tama po. So, ang tanong mo kung paano nga sabihin sa family niya. Tama, mali? Tama po. Okay. Wala ka pala problema eh.
Nahirapan pa ako kung paano ko po sila, na hindi po sila, alam niyo po yun, yung bawat salita Ganito, nila. sis. Okay? Po. Okay. Ang totoo niyan, wala ka namang kailangang wala ka namang kailangang ipaliwanag sa kanila. Kung meron kang hindi na sabi sa kanila, yung totoo, kung di ba yun ng babae siya. Ngayon, kung alam na nila yon, kasi mukhang alam na nila, di ba? Alam po nila, pero sabi po nila, kasalanan ko rin daw kung bakit ng babae yung anak nila o yung kapatid nila. Bakit daw? Ba't ba naman naging kasalanan? Ako rin daw ang nagbigay sa kanya ng ano yan. Sabi nila, kasalanan mo yan kung bakit gano'n ng kapatid namin. Paano mo nga daw, paano mo daw naging kasalanan? Ano naging paliwanag nila? Kasi sabi po nung ex ko, sabi niya, hindi ko daw po siya inalagaan. Totoo ba yun? Which is, busy. Hindi ko sinasabing tama. Tinatanong ko lang kung totoo. Hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam kung anong klaseng gustong pag-aalaga ang gusto niya. Kasi, alam niyo po, hindi ko daw siya nire-reply. Kung hindi niya daw ako tawagan, hindi ko siya makakusap. Papa Jack, paano ko naman po gawin yun? Mag-reply ako. Kapag nag-chat po siya ng good morning, nakasend to me sa mga babae niya, siyempre naka-open po yung account niya sa akin eh. So, sinong matutuwa? Ano na? Kung nag-chat po siya sa akin ng good morning, kapit ka na, nakasend to me sa mga babae. So, paano po ako magre-reply? Paano mo nalaman na nakasend to many? Alam ko na po yung diskarte po ba? Pag alam ko naka-online siya, i-open ko yung account niya. So may ebidensya ka. Ganito, sis, magiging totoo ako sa'yo, ha? Yes, po. Alright. Totoo niyan, pinagkakwento na lang kita, pero wala ka namang problema talaga. Kasi alam mo naman exactly kung anong gusto mong mangyari. Tama? Karamihan ng mga nakakausap ko, nalilito sila kung anong dapat gawin. Ikaw, alam mo kung anong dapat gawin. Tama, mali? Tama po, nagising na eh. Oo. So alam mo kung anong dapat gawin. Kung meron ka mang problema, ang problema mo lang ay kung paano gagawin yung bagay na gusto mong gawin. At yun ay magsabi sa kamag-anak niya na... Oo. At ang problema mo lang ay kung paano magsabi sa mga kamag-anak niya na wag na po kayong umasa dahil hindi na ako babalik sa kanya. Tama, mali? Tama po. So madali na yun. Hindi ganun kahirap yun kung yun lang ang iniintindi mo. It is not that difficult. Bakit po gano'n nung alam na nila kung may kasalanan? Ano no? Ako may lalaki. Kasi sabi ko niya, No. nag-iwalay daw. Yan. Wait lang. Diyan nahihirapan ng buhay mo. Kasi naniniwala ka sa kanila. Kung ikaw mismo alam mo yung totoo, bakit ka makikinig sa kanila? Ganito, Tama naman po. Regardless, okay, makinig ka mabuti, may sabihin ako sa'yo, ha? Hello? Ako. Ipagpalagay natin na hindi pa mababae yung dahilan kung bakit nakikipaghiwalay ka. O kunyari, ayaw mo lang ng hugis ng kuko niya. Diba? At ang babaw nun, ha? Tama, no? Ang babaw nun. Tama, mali? Tama. Pero kung yun ang dahilan para hindi mo na kayang pilitin ang sarili mo na makasama ang isang tao, kahit ano pa ang sabi, kahit mag-alay pa sila ng halimbawa ng 4 na balandi sa kanto nila. Kung wala kang, if you don't have the heart para makisama sa isang tao, you only have one lifetime. 39 ka na. At kung sa yung pakiwari, hindi mo kayang gugulin yung the next 20 years of your active life na kasama yung taong hindi mo mahal, kalayaan mo yan. Ngayon, huwag ka matakot at huwag ka ma-pressure na sabihin sa kanilang ayaw mo na. You are a person of your own. You are a woman of your own. Hindi mo kailangang hindi mo kailangang ipaliwanag sa kamag-anak niya. Ang kailangan mong kausapin yung ex mo. Yung kamag-anak nila, yung kamag-anak ng jowa mo, noise lang yan. Ingay yan. Pero may lalaki po ba talaga na ganun? May lalaki po ba talaga na ganun yun? Meron. Yung ex mo. Bakit nagtatanong ka pa? Yung ex mo. Bakit nagtatanong ka pa? Hindi man lang ako sorry. Ha? Wala pa lang sinabing sorry. Sabi ko po nga sa kanya, sorry lang yung kailangan ko, tatanggapin ko na lahat. May ganun talaga.
Okay, ganito Ana. Sis, okay. Po. May sabihin ako sa'yo ha. At papatapusin mo ako. Okay lang? Okay po. Hello. Okay po, sir. Ganito Ana. Tinawagan mo ako at wala akong pwedeng itulong sa'yo. Alam mo kung bakit? Ako. Hello? Hindi po. Kasi alam mo ang dapat mong gawin. Hindi na natin para payuhan pa yung mga taong alam ang dapat gawin. Alam mo kung anong gusto mo eh. Mhm. Tama, mali. Pero tama po ba yun? Ba yun na dapat ganun ang magiging gusto ko? Well, kung hindi ka magiging masaya na makasama siya sa buhay, ba't ka pipilitin? Ha? Bakit? Di ba? Kasi po, nung naghiwalay kami, nagkaroon pa ako ng tunay na saya at saka peace of mind. Well, kung talagang hindi na kaya ng pagkatao mo na na makasama siya, hindi na gusto ng buhay mo na yung nalalabing active years mo, siya yung partner mo. Baga, may ganyan, wala ka ng amor, tama ba? Di ba yung maisip pa lang naduduwal ka na? Kumbaga yung mga panahon na sinasaktan ka at niloloko, biglang isang bagsakan nagising ka, walang pwedeng pumilit sa'yo. A matter of fact, hindi na nga ito problema eh. This is no longer a problem. Tapos meron pa ako isang tanong Papa Jackson. Tinatamad na ako. Ayoko na. Charot lang. Ano yun? Joke lang to naman. Ano yun? Kasi po yung mga babae po niya na yung na-post ako sa Facebook at saka sa barangay. Gusto ko sanang kausapin eh. To say sorry kasi siyempre nasaktan din sila na wag na. No. Alam mo ikaw, kaya ka inaapi dahil feeling mo, ikaw nakakasakit kahit ikaw na inaapak-apakan. Ba't magkasorry ka sa mga kabet? Gunggong ka ba? Parang nag-virgin po ako na dapat dapat pala. No. Ayun po, yung sinabihan ko na sister-in-law ko, ayaw niya rin po na sabihin ko na rin. Bakit yung magkasorry? Pumayag pa sila maging kabet. Ha? Ano ba yun? Siyempre dapat, para po sa akin kasi parang kami naman dapat ang may kasalanan na dalawa eh, kung bakit kami nagwalay. Parang ayaw kong isisi sa mga kabit na yun kung sino man silang matapang. Ano po yun? Talaga naisip mo mag-sorry sa kabit na mister mo? Gunggong ka ba? Ha? Kasi po, yung isa po kasi kababata ko. Tapos yung isa, auntie po siya ng sister-in-law ko. Alam nilang kabit sila. Bakit ka mag-sorry? Bata mo, di ba dapat siya nag-sorry sa'yo? Ikaw, alam mo ganito, Okay, mga kaibigan, hindi pa masamang bagay ang pagsasorry. Okay? Hindi masamang bagay ang pagsasorry. Tama, mali? Tama po. Hindi masamang bagay ang pagsasorry, ha? Pero ilulugar naman natin. Diba? Ilugar mo naman. Bakit magsasorry ka? Ikaw tong naging biktima. Ano ka ba naman? Para kung sa puso ko kasi gusto ko ng yung magpatawad po ba? Magpatawad, okay magpatawad. Pero bakit ikaw hingi ng sorry? Ha? Nasaktan ko rin sila. Nasabi ko sa pamilya niya na mayroon silang Ay nako. Bahala ka. Sige, gawin mo gusto mo. Ayoko itang pakialaman. Kaya nga po nagtatanong kung tama ba yung gagawin ko. No. It's never a bad thing to apologize. But why would you apologize kung ikaw naman yung victim? Okay. Sige po. Huwag na lang. Alam mo, masaya ka na sa buhay. Tama? Natagpuan mo na yung alam mo yung peace of mind. Yes, mahirap mahanap yan. Totoo. Mahirap mahanap yan. At kung nahanap mo na, at kung feeling mo being alone in life, it's where you found peace of mind. Keep it that way. Keep it that way. Okay? Okay.
Ganun po. Okay na? Okay na po. Sige. Hindi na. Pero yung mother-in-law ko po, ano po, magiging approach ko doon, pupuntahan ko ba siya, yakapin ko ba siya? Alam mo, if you want to maintain yung civil na relationship with yung family niya, i-maintain mo lang. Pero pangatawan naman yung gusto mo. Yes po, kasi close po talaga kami. Pero pangatawan naman, ayaw mo na talaga. Okay. Okay? Okay po. Kasi kahit naman po maging kami pa, hindi na rin naman may babalik yung dati. Wala na rin naman. Actually, wala akong papayo sa'yo kasi alam mo dapat gawin eh. Anyways, maraming salamat sa pagtawag mo sa akin. Salamat po, Papa Jackson. At least, okay na po. Pauwi na. Thank you very much po. Maraming salamat. Salamat po. Bye-bye po. Ayan. Oy, bye-bye. Hello. Ayan. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye po. Ayan.